And yun, good day po mga boss, mga master, mga kaano natin dyan, mga ka-altis natin dyan. So ito, share ko lang po sa inyo mga boss kung paano magpalit ng ating fluid ng ating power steering. So mga gusto mag DIY, gustong malaman o matuto kung paano magpalit ng ating steering pump fluid. Yan. So tuturo ko sa inyo paano yung very simple trick o napaka basic na steps paano tayo magpalit. So ito nga pala yung mga gagamitin natin. So meron tayong ditong vacuum, yung pump para higupin yung ating fluid na nasa reserve. Yan. So ito yung gagamitin natin na fluid. So yan, Valtex Texamatic. So yan nakalagay. So nakalagay naman dito is suitable for power steering units, tapos Dextron 3 na. Then pang ano rin to, ATF. Yan. So pang automatic transmission din pwede rin. So naka-design naman siya, pwede pang automatic transmission fluid, pwede naman pang power steering fluid. So yun lang mga sir. Okay, so kung wala naman pala kayong ganitong klaseng tools, so pwede kayong gumamit ng syringe. Yan. So pakita ko sa inyo kung paano, bakit kailangan natin ng syringe o bakit natin kailangan ito. So tara mga boss, simulan na natin to para may turo ko sa inyo paano yung basic na pagpapalit ng ating power steering pump fluid. Alright. So dito na tayo sa ating nasa loob na tayo ng hood ng ating unit. So ito, may naka-ready akong mga hose dito. So may dalawa akong hose na naka-ready. So mamaya pakita ko sa inyo bakit kailangan natin gumamit ng ganito. So yung mga hose na to nabibili sa mga hardware. So mura lang to mga bossing, siguro mga 18 pesos per meter. So kailangan nyo lang siguro mga 2 meters lang pag bibili kayo. Yan. So kailangan nyo rin ng bote ng tulad dito, plastic bottle na ganito. Lagyan nyo lang ng butas, tapos lagyan nyo ng butas, tapos malilit na butas para magkaroon ng singawan mamaya. Okay, so ito nga. So ito muna yung gagamitin natin, pakita ko sa inyo. Syringe muna yung gagamitin natin. So kung wala nga kayo ng tools na katulad ng ginagamit ko, so kung wala kayong tools sa gano'n, yung vacuum pump para higupin yung laman nitong ating reserve, so gamit lang kayo syringe. So ang gagawin lang dito muna, ito yung unang step natin mga boss. Yan, so as long na kaya nyo higupin. Yan. So yan, katulad dito, salin lang natin. Wala kayo ng lagayan, salin nyo lang. Yan. Yan. Okay. So, pakita ko lang sa inyo kung paano yung pag ang ginamit natin yung yung syringe. So medyo matagal ng konti dahil nga siyempre madami to madami yung laman. Yan. So pagpasensya nyo na po, medyo magaspang yung boses natin at medyo namamala tayo. Yan. So medyo matagal nga lang pag syringe. So kung makakuha kayo ng mas malaking syringe, lagyan nyo lang ng hose, mas madali. Yan. So pinakita ko lang sa inyo kung syringe yung gagamitin. So itutuloy ko na to, gagamitin ko yung tools na meron ako. So ito pa nga pala, recently meron na akong video nito dati na shinare. So matagal na siguro, mga 3 years na yata. 3 years na siguro yun yung first time ko na magpalit nito dito nung nabili natin tong unit. So yun yung unang pagpalit ng fluid. Ngayon 3 years na. So plano ko lang palitan at subukan ko, kasi yung ginamit ko dito dati is yung ito, STP power steering fluid. So ngayon subukan kong gumamit ng ATF na naka-design sa automatic transmission fluid, pero pwede siyang gamitin as pwedeng substitute para sa ating power steering fluid. So evacuate ko lang yung laman nito, then mamaya set up ko paano yung pagkakabit ng mga hose. Alright mga boss, and yan. So pakita ko na rin pala mga sir kung paano pala ginagamit ito yung ating panghigop ng fluid. So ito lang yung setup niyan, ganyan. So dito pupunta yung ihigupin na fluid galing dun sa ating sa reserva. So ipapump lang to mga boss. Yan. Pag pinap niyan, yan, magkakaroon ng vacuum, then hihigupin niya ngayon yun nandito sa reserve papunta dito. Yan, makikita niyo nagkakaroon na ng laman. So napump ko na kasi to kanina, so pangalawa na to. So sigurado wala na masyadong, konti na lang yung may higop nito kasi nga napump ko na kanina. So pinakita ko lang paano yung proseso, kaya mas mabilis to. Yan, katulad yan, dalawang beses lang ako pangalawang beses lang tong pump na to. So wala nang laman. So hindi katulad kanina nung ginagamit natin yung syringe. So nakakailan na ako, 2, 3. So halos konti pa lang yung nababawas nun. So kung may ganito naman, mabilis tayong makakapagsimula ng trabaho. Pero kung hindi naman kayo para baga
ako gusto ko lang magkaroon talaga ng tools, kaya bumili ako nito. Ayan. Kung ano naman, kung gusto niyo lang mag DIY, kahit na yung mga syringe lang okay na. Ayan. Pero kung mechanic kayo na nagsiservice kayo, home service ganyan, ng steering flash ganyan, so bili kayo ng ganito, mas mabilis, mas mabilis yung trabaho. Ayan. So yan na, okay na, natanggal na natin lahat yung lahat ng fluid dito sa ating reserve. So set up ko lang paano yung ikakabit yung mga hose na, yung mga kulay green na hose na yan. Ayan, okay na. So ito mga sir, next step natin. So setup natin, ito yung setup natin ng mga hose, kaya mayroon tayong ganitong hose. So ito nakakonect yan dito sa ating reserve. Ito yung return line. So ito yung feed, ito yung return, pabalik dito. So tinanggal natin yung hose na to, tapos naglagay tayo ng isang mahabang hose papunta dito sa ating yan. Kaya sabi ko kanina, kailangan tayo ng bottled water. Yan, bottled na. Yan, so nakalagay yan dyan, nakasuksok. So mamaya pakita ko sa inyo bakit meron yan, anong dahilan. So stay lang natin ng konti. Bale, okay. So yung isang hose naman, galing yung papunta dito, naglagay tayo ng isang hose pataas. Yan. So naka-float lang yan, nakaangat lang. Yan. Pakita ko bakit, para saan to mamaya. Yan. So medyo maingay ngayon mga motor, alam nyo na, pagpasensya nyo na dahil magbabagong taon, halos lahat talaga naka open pipe. Yan. Para maingay nga daw ang bagong taon. Yan. So naka-ready na rin yung imbudo. So gamit lang kayo ng ganitong imbudo mga sir. Yan. So para pagsalin nyo, pwede naman wala imbudo. Kung hindi kayo pasmado, salin nyo dyan. Pero ako, mas prefer gumamit ng imbudo kasi medyo pasmado na ako, para pagsalin natin hindi matatapon. At saka pala mga sir, so kailangan natin i-jack yung ating gulong. So dalawa. Ayan. So taas pa natin dahil bunyo bumaba. Ayan. Hindi pa. Ayan. Okay. Okay. So kahit hindi naman totally nakaangat na, basta medyo nakaano lang ng konti sa floor para medyo magaan ikutin. Mamaya papakita ko sa inyo bakit. So kabilaan po mga boss, so kailangan natin i-jack kabilaan. Yan. So papakita ko sa inyo bakit kailangan natin i-jack. Yan. So ang gawin natin, next step natin, magsasalin tayo ng fluid. Yan. So next step natin, magsalin na tayo ng fluid. So punuin lang natin. Opya. So ready lang kayo ng basahan para pag just in case magkaroon ng mga tulo. Ayan. Okay. Salin lang natin. Salinan ng salinan. Ano natin hanggang sa ibabaw, hanggang mapuno. Okay, so puno na hanggang dito sa may budo, may laman. So next na gawin natin mga sir, ilalagay natin yung susi sa ating key. Ikiki natin yung susi, pero hindi natin i-start yung makina. So pagpasensya nyo na po mga boss, at medyo namamala talaga tayo. Ayan. So kakasigaw natin, minsan kasi mga nag-aaway yung mga alaga nating aso. Ayan. So yan, next natin, ikiki natin yung susi, ilagay lang natin sa on position, pero wag nating i-crack o wag nating i-start. Okay, so pasok lang tayo muna sa loob. Ayun. So ilalagay lang natin yung susi. Ayan. I-on lang natin. Yan. Kasi yung purpose yan, para pag inikot natin hindi maglalak yung manibela. Kasi pag hindi nyo nilagay yung susi tapos inikot nyo yung manibela, maglalak yan. So naka-ano lang siya, naka-on lang, pero wag nating i-start. So ang next na gagawin natin ay iti-turn natin yung manibela left to right, dahan-dahan. So pero kailangan check natin yung ating reserve na hindi mauubusan ng fluid, kasi pag naubusan nyo magkakaroon ng hangin. So medyo matatagalan tayo mag-bleed, pero okay lang, wala namang problema yung nga lang, medyo matatagalan tayo mag-release o mag-bleed ng hangin ng ating power steering pump. Magkakaroon kasi ng air. So mas maganda yung dahan-dahan natin siya pihitin, tapos i-monitor natin na hindi matutuyuan o hindi mauubusan. So kailangan alalay tayo, salin tayo ng fluid habang iniikot natin yung ating manibela. So
Turn natin. Binuksan ko na yung salamin para mas madali, para hindi na tayo mag-open. So unahin na natin. Yan. Kaya po nilagyan natin ng jack na dalawa kabilaan para mapihit natin yung manubela ng malambot. Yan. So i-turn na natin sa kaliwa. So check natin yung fluid. Yan. So nakita nyo, yung nilagay ko kanina dito, di ba? Marami pa to kanina nandito sa. So alos sobra yung nilagay ko. Yun, so bumaba na siya. So ang gawin natin, lagyan natin ulit. Ayan. So I hope sana mga boss nasusundan nyo ha. Yan. Tapos habang yun nga, ang gagawin natin, habang iniikot natin yung tiniturn natin yung manibela left to right, dahan-dahan. So observe natin to habang bumababa, salin tayo. Then obserbahan din natin kung lalabas na yung fluid dito. So makikita natin, ayan, meron na nga mga sir. Yan, makikita nyo meron ng lumabas na fluid. Hindi lang masyadong kuha sa pa. Ayan, kita nyo, ayan, oh. Ito na yung fluid na luma. So try natin kung di ko lang ma-identify kung ano yung magiging, kasi ito halos new, halos bago pa kasi yung fluid na nakalagay dito, kasi almost ano lang yun, parang mga 2 years pa lang yata yung ano, 2 years mahigit yata yung fluid, kasi napalitan ko na dati to. May video ko dati nito na share ko dati. So gusto ko lang i-share uli kasi pinost ko yata yon sa FB. Dito sa YouTube channel ko wala pa akong ganitong content ng paano mag-flash o paano magpalit ng steering pump fluid. So ito. So monitor natin to. So, at siguro baka maging kulay nito mamaya. Yung kulay nito, ayan, medyo kasi ito pula. Ito medyo golden color kasi ito yung dating fluid eh. So yun. Ang gawin na natin, turn na lang natin ulit yung manibela. So naka-turn sa kaliwa. O, lipat naman natin sa kanan. So dahan-dahan lang. Ayan. Dahan-dahan. Okay. Ayan. So check ulit natin. Kita nyo, bumaba ulit yung fluid. So ito, tingnan natin kung yun na. So ito yung purpose natin mga boss, bakit naglagay tayo ng bote. Yan. Kasi pupunta dito yung manggagaling na fluid galing doon sa taas. Yan. So pupunta dito lahat. Yung mga old na lumang yung lumang fluid dito pupunta. Kaya gumawa tayo ng ganito yung setup natin para habang nagsasalin tayo dito ng bagong fluid. Yan. So habang nagsasalin tayo, so Happy New Year po sa atin lahat. Yan, may mga nagpapaputok na maaga pa. Yan, so habang nagsasalin tayo ng bago, yung lumang fluid sa ating steering pump system, sa ating system ay lumalabas na. Yan, paunti-unti, yung iba nandito na. Yan. Makikita nyo, yung iba nandito na sa ating sa bote na. So tuloy-tuloy lang natin hanggat mamaya pag nakita natin na medyo pula na yung lumalabas dito, kasi kulay pula yung ating nilalagay na power steering pump fluid na ATF yung ginamit natin. Yan. So continue ko lang to mga sir, mamaya pakita ko sa inyo kung lumabas na yung ating bagong fluid dito. So okay na mga bossing. So ito na yung lumalabas na fluid dito sa ating return na kulay na siya, mapula na siya. At saka yung fluid na inaano natin kanina, so ito nagkulay na siya, medyo nagkulay, medyo mapula na. So kanina golden, ang kulay nito is medyo golden something, medyo golden na ano ba tawag dito, medyo dark gold yung kulay niya. Kumbaga sa parang mantika, yung sariwang mantika at saka yung gamit na mantika, parang ganun eh. So kanina mantika na siya na parang yun, Happy New Year ulit. Yan. So maingay talaga ngayong araw na to. So kanina ang kulay niya yung parang pinagprituhan na ng mantika, medyo maitim-itim na kasi nga luma na yung fluid. So ito medyo mapula na kasi nahaluan na ng bago. Yan. So makikita nyo, yan, yung fluid na nandito sa isa. Kaya naglagay tayo ng ganitong hose dito para pagsali natin, kasi ang mangyayari niyan, tatapon yan pag hindi natin nilagyan ng hose. Katulad dito, ayan. Okay. So habang nagsasalin tayo, ayun ako, so medyo pasensya na talaga at medyo maingay talaga ngayong araw. Talagang nasaktuhan lang. So sabi ko nga kanina, kaya naglagay tayo ng hose na to, yan, para hindi matapon yung fluid. Yan.
magkakulay na silang dalawa. Hop. Okay, so talagang ang ingay, talagang malapit talaga, bagong taon na mamayang hagbe. Yan, so magkapares na yung kulay nila. Yan, so ayan, makita nyo, mapula na. Ibig sabihin yung lumalabas na fluid dito sa ating return. Makakailasalin kasi tayo siguro pang-apat na yata, pang-apat o tama, pang-apat na. So pwede na natin tanggalin yung mga hose. Ibabalik na natin tong return hose na to dito sa reserve tank. Yan, para mapaandar na natin yung makina para mag-circulate na uli. Tapos check natin kung may mga bubbles na lalabas. So pag may mga bubbles, ang gagawin natin, paandarin lang yung makina, then hayaan lang natin idle. Tapos turn natin yung manibela left to right hanggang sa makita natin na clear na walang lumalabas na bula, bubbles. Kasi pag nagkaroon ng air po yung ating system mga sir, mga boss, pag nagkaroon ng hangin yan, ang mangyayari is magkakaroon ng kumbaga yung maingay, parang squeaking, o kaya naman medyo magiging maganit o matigas yung ating steering, yung ating manibela. Yan, so balik ko lang yung mga position nito, yung dating connection, then start natin yung makina mga sir. Alright. Okay, so ayan mga sir, naikabit na natin yung kanyang return hose. Ito yung return kanina na pinagsuksukan natin ng mga hose. So dalawa yung kinabit natin ng hose dyan kanina. Isang pababa, isang pataas. Yeah. So alam niyo na kung bakit para sa inyo mga hose na yun mga boss ha. Para at least may idea na po kayo. Okay, then sunod natin dito. Yan, naglagay din pala tayo ng basahan dito kasi nga minsan magkakaroon ng spill yan, tatapon pag yung hugot natin ng mga hose, yung dalawang hose minsan may tutulo dyan. Kaya mas maganda abangan nyo na ng mga basahan dito para hindi kung tumulo man, at least sa basahan pupunta, hindi dito sa ating loob ng ating hood. Yan, para at least malinis. So ang gagawin ko lang dito, start natin yung makina para mag-circulate na yung ating nilagay nating fluid. Yan. Okay. And so pagpasensyahan nyo na medyo malikot yung kuha natin dahil yan, may gustong sumama dito sa atin sa vlog natin at medyo natatakot dahil gawa ng maraming nagpapaputok, natatakot yung ating alaga. Yan, start natin yung makina. Yan, so start natin yung makina, then observe natin kung bababa yung coolant. Ay, sorry. Coolant tuloy tayo. Kung bababa yung ating reserve. Yan. So ayan, mandar na. So nasa ano pa naman siya? Minimum. Nasa minimum pa naman yung ating Ayan, minimum. So sabi ko nga, check natin kung may bubbles na lalabas. Yan, dun. Kung may mga bula-bula, antayin nyo lang hanggang matapos, hanggang maubos yung bula. Yan. Katulad dito, wala naman ako masyado nakikita. Yan, wala ako nakikitang bula. Yan. Yan. So yun yung purpose natin mga boss, kaya naglagay tayo ng mga hose. Kasi kung mangyari, ito napapanood ko sa mga ibang vlog, mga ibang nagdi-DIY. Napapanood ko sa mga ibang nagdi-DIY nang nagpa-flashing ng power steering fluid. Ang ginagawa nila, tinatanggal nila mismo yung hose do sa ilalim, sa baba. Do sa mismong do sa pinagkakabitan mismo sa may steering pump motor. So doon nila tinatanggal, doon nila dinedrain. Na nangyari, magkakaroon ng hangin, ng air. So bago salinan, so mangyari magkakaroon na ng hangin yung buong system. So ang mangyayari noon, matatagalan kayo bago kasi parang rin to, parang cooling system ng makina, ng ating radiator, coolant, pag nagko-coolant flashing. Pag nag-flash kayo ng coolant, kailangan yung i-bleed para matanggal yung mga hangin sa ating cooling system. Ganon din sa power steering mga boss. Kapag nag-drain kayo ng fluid dun sa baba sa ating steering pump motor, dun kayo nagbukas, siyempre tatagas doon, bababa doon, lalabas yung fluid. Ang mangyayari, yung system, yung kanyang mga hose ay magkakaroon po ng hangin. So ito ang ginawa natin kanina, yung basic step natin. Yun nga, naglagay tayo ng hose na dalawa, isang patas, isang pababa, para pag habang nagsasalin tayo, hindi magkakaroon ng air yung ating steering system. Yan. So katulad nito, wala lang masyadong hangin. So ang gagawin na lang natin, ikutin ng manibela left to right hanggang sa yun na, okay na tayo. Yan. So I hope mga boss, nagkaroon po kayo ng konting idea para dito sa ating ginawang
how to flush o how to replace yung ating steering pump fluid. Yan. So I hope nagkaroon po kayo ng kahit papaano konting kaalaman kung paano magpalit. So kung gusto niyo mag DIY, yan. So nakita niyo naman, napaka basic lang, di ba? So kayang-kaya natin 'to mga sir. Hindi na natin kailangan pang pumunta sa mga service center para ito yung mga katulad itong kaya naman natin gawin sa bahay. Pero kung hindi natin forte o hindi natin skill yung mga ganitong ginagawa, so it's much better na dalhin po natin sa mga professional talaga. Pero kung kayo ay mahilig mag DIY at kung gusto niyo rin matuto kahit papaano, so ito, I hope sana makatulong tong video natin. Yan. So ito po si Doc Arman sa Moto House. So ride safe sa atin lahat mga boss. Happy holidays. So happy new year sa atin lahat. Goodbye 2023. Welcome 2024. Bye bye.